Sa mata ng karamihan, isa lamang si Luzminda Madrigal sa napakaraming matandang babaeng mahilig umupo sa waiting shed tuwing hapon. May dalang payong at eco bag at tahimik na pinagmamasdan ang pagtakbo ng mundo. Pero sa likod ng kanyang maamong muka, may dalang bigat ang bawat kilos, bawat paghinga. Sa edad na 76, higit pa sa ulubot ng balay ang taglay niyang mga alaala. Ilan dito'y mapait, ilan ay mapagpalaya, at marami ay hindi niya na muling gustong balikan. Dating silent partner si Luzminda sa isang kilalang printing press sa Mandaluyong noong dekada 90. Sa loob ng halos 2 dekada, nagsilbi siyang tagapagpondo ng negosyo habang ang 2 business partners niyang sina Elvin at Margo ang may hawak sa operasyon. Ngunit ilang taon ang lumipas, bigla na lamang siyang tinanggal sa partnership matapos mabenta ang negosyo sa ibang kumpanya. Hindi siya nakatanggap ng karampatang bahagi. Sa edad niyang mahigit 10 taon noong panahong iyon, piniling wag nang lumaban sa orte. Para saan pa? Sayang lang ang oras at lakas ko. Bulong niya sa sarili habang iniinom ang gamot sa hypertension sa umaga. Ngunit ang tinuturing niyang pinakamabigat na dagok ay hindi ang pagkawala ng negosyo, kundi ang kanyang kalusugan. 1 taon bago ang kasalukuyan, isinugod siya sa ospital matapos mawalan ng malay sa palengke. Ayon sa cardiologist, meron siyang komplikasyon sa arteries na hindi na maitutuwid ng kahit anong operasyon. Ang tanging nagawa ng bypass surgery ay pahabain ng kaunti ang buhay niya. Matapos ang detalyadong paliwanag ng doktor, isang bagay lang ang tumatap sa kanya. Mrs. Madrigal, kung magiging maingat kayo, baka abutin pa ng 1 taon. Pero yan na po ang pinakamahaba. Parang biglang natahimik ang mundo. 1 taon. 1 taon para ayusin ang lahat. Pero sino ang aayusin niya? Wala siyang anak. Hindi siya nag-asawa. Ang tanging kadugo niya, si Jasper, ang anak ng pinsan niya, ay nasa Italy at hindi na bumalik mula pa noong 2008. Kahit mga tawag o sulat ay hindi na siya nabigyan. Dahil wala ng literal na pamilya, pinili niyang magrenta ng maliit na kwarto sa itaas ng dating tindahan na ngayon ay ginawang apartment. Simple lang ang buhay niya. Umaga ay almusal ng lugaw, tanghali ay sinangag at itlog, at sa gabi ay tinapay at gatas. Minsan nga ay wala na ang hapunan. Isang hapon ng Abril, habang nakaupo siya sa usual na pwesto sa tapat ng gate ng San Rafael National High School, napansin niya ang isang lalaki na may dalang mop at timba papalabas ng gate. Pawis na pawis ito at tila umiiyak habang naglalakad. "Anak, ayos ka lang?" tanong ni Luzminda habang hinahaplos ang braso ng lalaki. Napalingon ito. "Lola, ayoko na po. 2 sahod ko po hindi pa rin binibigay. 2 buwan na akong tuloy-tuloy sa trabaho, tapos ako pa yung pinapagalitan palagi ng mga guro." "Ano bang trabaho mo, hiho?" "Janitor po. Casual lang. Di ako regular. Ako lang naman po ang gumagawa halos lahat. Walis, linis, bit-bit, wala man lang respeto." Napabuntong hininga si Luzminda. Sa puso niya may tumama, hindi lang sa awa sa lalaki, kundi sa pangungusap na walang respeto. Ilang beses din niyang naramdaman iyon. Sa negosyo, sa pamilya, sa mundo, kinabukasan, maaga siyang bumangon, nag-ayos ng buhok at isinuot ang kanyang lumang puting blouse at mahabang paldang tela. Bit-bit ang kanyang tinahing resume, dumiretso siya sa opisina ng principal ng paaralan. "Ano po ang sadya, ma'am?" tanong ng security guard. "Mag-a-apply sana ako sa kahit anong pwede. Janitress, utility, basta makakatulong." Tiningnan siya ng guard mula ulo hanggang paa. Tila nagdadalawang isip. Matanda na po kayo. Baka mahirapan kayo." Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, dumaan ng school nurse na si Ma'am Rowena at napansin si Luzminda. "Guard, ako na ang bahala. Ako ang titingin sa health niya. Ipaakyat mo siya kay admin officer." Sa opisina, inapanayam siya ni Sir Dindo, ang admin officer.
Lola Luzminda, mukhang hindi nyo na kailangan magtrabaho. Hindi ba't panahon nyo na para magpahinga? Ngunit ngumiti lamang siya. Gusto ko lang po makatulong. Hindi po ako naghahanap ng sahod. Kung pwede lang po ako dito ng kahit part-time. Nagkatinginan sina Sir Dindo at Ma'am Rowena. Sa dulo, napapayag din sila. Sige po, pero kung ano man ang mangyari sa inyo, hindi kami mananagot. At kung makakaya lang ninyo, pakitulungan ang garden at hallway. At sa araw na iyon, si Luzminda Madrigal ay muling nabuhay. Hindi bilang negosyante, hindi bilang matandang hinihintay ang kamatayan, kundi bilang si Aling Mina, isang ordinaryong empleyado ng pampublikong paaralan na may hindi pangkaraniwang layunin, mag-iwan ng kabutihang hindi na mabubura kahit kailan. Sa bawat hagod ng walis, sa bawat paghaplos sa halaman, at sa bawat ngiti sa mga estudyante, unti-unti niyang nararamdaman na ang kanyang nalalabing araw ay hindi basta araw na lang, kundi simula ng isang lihim na misyon. At wala pa siyang kamalay-malay na ang mundong pinasok niya ay may itinatagong mas madilim na lihim na bubulaga sa kanya. Isang katotohanang halos ikamatay niya. Hindi naging madali ang unang linggo ni Aling Mina sa San Rafael National High School. Sa kabila ng mainit na araw at mabigat na gawain, hindi siya kailanman umangal. Tuwing madaling araw, bago pa man dumating ang mga estudyante, nasa loob na siya ng paaralan, walis ang kasama at tabo ang sandata. Sa bawat pagwawalis ng hallway, pinipilit niyang pigilan ang ubo. Sa bawat paglilinis ng CR, pinapahid niya ng tubig ang sariling pawis. Ngunit kahit masakit na ang katawan at nangangalay ang tuhod, hindi siya tumitigil. Aling Mina, kayo na naman po ang naglilinis ng faculty CR? Tanong ni Meloy, isa sa mga regular na maintenance. Ay oo anak, nagsimula na akong maglinis ng 4:30 ng umaga. Para bago pumasok ang mga guro, malinis na, sagot ni Aling Mina habang pinipiga ang basahan. Masyado kayong sipag, baka mapagod kayo niyan, sabay alok ng tubig ni Meloy. Mas gusto ko ito kesa sa nakaupo lang sa bahay at naghihintay ng wala. Sa likod ng mga mata niya ay ang lalim ng pangungulila at ang walang katiyakan ng nalalabing oras niya sa mundo. Pero hindi niya ipinapakita ang sakit. Para sa lahat ng nakakakita sa kanya, isa siyang masiglang matanda na laging may baong ngiti kahit may pasan sa dibdib. Sa isang bahagi ng campus, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, napansin ni Aling Mina ang isang batang lalaking palaging natutulog sa isang bench, kahit mainit, kahit maingay. Nico, anak, bakit hindi ka pumasok sa klase mo? Tanong niya isang umaga, habang tinatakpan ng panyo ang pawis ng binata. Napamulat ang bata, napalingalinga, parang nahuling may kasalanan. Pasensya na po, Aling Mina. Antok lang po. Gabi po kasi ako sa tindahan ng lugaw eh. Tapos umaga naman po klase. Ay, ikaw ba'y nagtatrabaho na? Gulat niya. Tumango si Nico sabay hitit ng hangin. Wala na po kasi akong bahay. Yung bahay namin sa San Jose nasunog nung isang taon. Wala na po akong pamilya. Dito na lang ako natutulog minsan. Minsan po sa likod ng gym. Napayuko si Aling Mina. Hindi niya akalain na sa murang edad ay ganito na ang dinaranas ng bata. Parang may kirot sa kanyang puso. Parang nakita niya ang sarili sa bata. Walang matakbuhan, walang kinakapitan. Simula noon, tuwing may extra siyang baon, ibinibigay niya ito kay Nico. Minsan tinapay, minsan saging, minsan tinolang may sabaw pa. Dito na nagsimula ang hindi inaasahang pagkakaibigan ng isang matandang may taning na ang buhay at isang batang binigo ng tadhana. Habang lumilipas ang mga araw, naging mas mapagmasid si Aling Mina sa mga tao sa paligid niya. Isa sa mga unang napansin niya ay si Ma'am Rowena Cabral, ang school nurse. Malumanay kung magsalita, ngunit palaging matalim ang mata, parang laging may binabantayan. Hindi siya palangiti, hindi rin palakibo. Ngunit sa di maipaliwanag na dahilan, naging interesado si Aling Mina
sa pagkatao ng babae. Ma'am Rowena, bati niya isang hapon habang naghahatid ng panlinis sa klinik. Salamat ha sa pagtulong mo nung araw na nag-apply ako. Tumingin lang si Rowena, bahagyang tumango. Wala yun. May dahilan ako kung bakit kita pinayagang pumasok. Napakulot ang noo ni Aling Mina. Anong ibig mong sabihin? Maraming hindi alam ang mga tao sa school na to, Aling Mina. Pero ikaw, hindi ka karaniwang matanda. Hindi na nagpatuloy si Rowena. Tumalikod ito at muling pumasok sa klinik. Naiwan si Aling Mina na may tanong sa isip. Ano ang ibig sabihin ni Rowena? At ano ang tinutukoy niyang hindi alam ng karamihan? Habang lumilipas ang mga linggo, mas nararamdaman ni Aling Mina ang tensyon sa faculty. Lalo na tuwing Biyernes ng hapon, palaging may closed-door meeting ang buong teaching staff sa conference room. Palaging inaabot ng 2 oras. Palaging may kasamang malalalim na buntong hininga sa mga guro pagkatapos. Minsan, narinig niya ang usapan ni na Ma'am Jazel at Sir Kino habang dumadaan siya sa hallway. Akala nila wala siyang naririnig. Kung hindi lang sa proyekto natin to, hindi ko to pagtitidyagaan, bulong ni Ma'am Jazel. Yung budget nga nan sa printer, wag mong sabihin kinuha mo na naman. Sabay tawa ni Sir Kino. Shh, baka may makarinig. Yung matandang janitress, parang mahilig ding sumilip-silip. Tumigil si Aling Mina sa paghakbang. Hindi siya nagpapansin, ngunit sa isip niya, nagsisimula na siyang mapagtahi-tahi ng mga bagay. Sa loob-loob niya, ano bang nangyayari sa paaralang to? Hindi rin niya maiwasang mapansin ang kakaibang galaw ni Principal Barte tuwing Biyernes. Palaging nakapikit, palaging hawak ang telepono, at palaging parang may iniisip na malalim. Isang beses, nakita niya itong nakatanggap ng malaking envelope mula kay Ma'am Tere, na agad niyang ipinasok sa kanyang drawer at nilock. Dahil dito, mas naging mapagmasid si Aling Mina. Ngunit pinili muna niyang manahimik. Sa ngayon, sapat na muna ang pag-alaga niya kay Nico, ang pagtulong sa mga halaman at ang pagbibigay ng kahit kaunting liwanag sa mga estudyanteng puno ng bigat sa puso. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na ngiti, unti-unti na niyang pinapaikot sa isipan ang ideya na baka may malalim na katiwaliang bumabalot sa paaralang ito. At ang hindi alam ng faculty, ang matandang janitress na inaakalang walang alam ay hindi lang basta tagalinis, siya ay tagamasid. At sa bawat tahimik na sandali, mas lumalalim ang kanyang misyon. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng tanong ng isang batang babae habang nag-aayos si Aling Mina ng mga upuan sa covered court. May programang gaganapin, isang quarterly student exhibit kung saan ipapakita ng bawat section ang kanilang natutunan sa TLE. Habang abala ang mga guro sa pagsasaayos ng exhibits, lumapit ang isang batang tila hindi makapigil ng kuryosidad. Aling Mina, totoo po ba na nagtatrabaho pa rin kayo kahit matanda na kayo? Tanong ni Grace, estudyanteng grade 8 na kilala sa pagiging prangka. Napalingon ng ilang estudyanteng malapit. Tumigil sa kilos si Aling Mina, sandaling ngumiti, saka naupo sa tabi ng bata. Aba, oo naman. Hanggat kaya pa ng katawan, bakit hindi? Bakit po kayo nagtatrabaho pa? Hindi po ba kayo dapat nagpapahinga na lang? Napahagigik si Aling Mina. Alam mo, noong panahon ko, typewriter pa ang gamit sa opisina. Ako ang isa sa mga typewriter artists noon sa isang ahensya ng gobyerno. Lahat ng liham, kontrata at memorandums, ako ang nagtatype. Minsan 3 kopya pa, carbon paper lang ang katapat. Wow! Sambit ng isang estudyanteng nakarinig. Parang ang galing niyo po. Hindi naman sa galing, pero importante noon ang trabaho ko. Kasi kung magkamali ako ng isang letra, uulitin ko lahat mula simula. Kaya kailangan ng tiyaga at higit sa lahat, mataas na respeto sa ginagawa mo. May kung anong katahimikang bumalot sa mga bata. Isa pa, 2, 3 estudyante pa ang lumapit. Nagsimulang magtanong, ano raw ang itsura ng gobyerno noon? May cellphone na ba?
Anong klaseng sweldo ang kinikita? Tumagal ng halos kalahaping oras ang impromptu storytelling na yon. Nandoon din si Ma'am Glenda, ang advisor ng grade 9, isa sa iilang guro na hindi gaanong pasali sa grupong madalas magsara ng pinto sa faculty room tuwing Biyernes. Pagkatapos ng programang iyon, nilapitan niya si Aling Mina habang nag-aayos ng upuan. Aling Mina, nakangiting bati ni Ma'am Glenda. Alam niyo bang nagustuhan ng mga bata ang mga sinabi niyo kanina? Akala ko nga hindi sila makikinig, pero parang lumalim ang pananaw nila. Nakakatuwa naman ma'am, sagot niya, sabay hawak sa dibdib. Hindi ko rin akalaing may makikinig pa sa kwento ng isang luma ng papel sa istorya ng bansa. Na-inspire ako. Simula next week, gagawin kong story day ang Friday homeroom namin. Gusto ko sanang imbitahan kayo, paminsan-minsan, kung okay lang sa inyo. Napangiti si Aling Mina. Sige po, basta hindi ako sagabal. At doong nagsimula ang isang bagong tradisyon sa iilang seksyon ng paaralan. Bawat Biyernes, isang kwento mula kay Aling Mina, minsan tungkol sa unang araw niya sa opisina, minsan tungkol sa nakakatawang engkwentro niya sa isang senador, at minsan tungkol sa kung paano mas pinipili ng iba ang tahimik na katapatan kaysa sa malakas na impluensya. Si Nico, na dati-rati natutulog lang sa bench, ay biglang naging aktibo sa klase. Kinulungan siya ni Ma'am Glenda na mag-fill out ng scholarship application at inendorso sa guidance office. Nang tanungin kung sino ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon, hindi siya nagdalawang isip. Si Aling Mina po, kung kaya niyang magtrabaho at magbigay ng liwanag sa amin kahit sa edad niya, mas lalo kaming dapat magsikap. Isang araw, habang si Aling Mina ay nagpapahinga sa ilalim ng puno ng sampalok, lumapit si Rowena na may dalang maliit na papel na supot. Aling Mina, eto po, vitamins. Pangpalakas lang, mainit kasi ngayon, baka malubat kayo. Sabay abot ng 2 kapsula at boteng tubig. Nako, salamat Rowena, napakabait mo. Sagot ni Aling Mina habang tinatanggap iyon. Hindi po ako mabait sa lahat, sagot ni Rowena. Mahina ang boses. Pero sa inyo, parang nakikita ko kasi ang sarili ko sa inyo. Napatingin si Aling Mina sa kanya. May bakas ng lungkot sa mga mata ni Rowena. Parang may itinatagong sugat sa nakaraan. Hindi na siya nag-usisa. Ramdam niyang may panahon pa para sa anong na iyon. Ngunit sa likod ng magandang takbo ng mga bagay, unti-unti na rin niyang napansin ang pagbabago ng ihip ng hangin. Minsang dumaan siya sa likuran ng faculty room upang mag-akyat ng kape para sa mga guro. Narinig niya ang boses ni Sir Darrell. Napapansin niyo ba yung matandang janitress? Parang ang daming alam. Hayaan mo na yon, sabat ni Ma'am Tere. Kahit ano pang iobserba niya, sino naman ang maniniwala sa kanya? E papano kung pinanganak na tsismosa lang talaga? Dagdag ni Ma'am Jassel. Sabay tawa, tumigil si Aling Mina sa paglalakad. Tila may tumusok sa dibdib niya. Hindi dahil sa sakit ng loob, kundi dahil sa kumpirmasyon ng hinala. Hindi lang sila may tinatago. Siya na ang susunod nilang babantayan. Nang pumasok siya ng faculty room upang ihatid ang tray ng kape, natahimik ang mga guro. Lahat ay sandaling tumigil sa pag-uusap, pilit na ngumiti sa kanya. Salamat po, Aling Mina, bati ni Ma'am Tere. Ngunit hindi siya makatingin sa mata. Walang anuman po, tugon niya. Pero sa loob-loob niya, alam niyang may binabalak ang mga ito. Nagpatuloy siya sa trabaho nang walang halatang pagbabago. Ngunit sa puso niya, isang tahimik na panata ang binuo. Kung meron mang mali sa paaralang ito, hindi ako aalis nang hindi ito na ilalantad. Hindi ko hahayaang masayang ang huling taon ng buhay ko sa katahimikan. Sa mga ngiting tila inosente, sa mga salita ng pasasalamat at sa mga palihim na tingin, naroon ang dulo ng tali ng isang misteryo na unti-unti nang humihila sa kanya. At sa mga susunod na linggo, hindi na lang siya basta tagapakinig ng mga kwento ng nakaraan, kundi magiging bahagi
ng isang kwentong magbabago sa kinabukasan ng buong paaralan. Isang araw ng Lunes, habang naglilinis si Aling Mina ng hallway sa ikalawang palapag ng gusaling pang senior high, napansin niya si Mr. Daryl Llamas, isang guro sa math, na tila abalang-abala sa loob ng grade 12 Arsenio. Hindi niya agad pinansin, ngunit nang mapansin niyang walang ibang tao sa paligid at may hawak-hawak itong puting envelope, hindi niya napigilang mapatingin. Tumigil si Mr. Daryl sa harap ng drawer ng classroom officer. Binuksan nito ang kahon ng kontribusyon at kinuha ang makapal na sobre. Mabilis ang kilos nito, para bang sanay na sanay. Nilagay niya ang envelope sa ilalim ng lesson plan notebook, saka marahang isiniksik sa ilalim ng kanyang laptop sa bag. Mabilis na tumalikod si Aling Mina, nagkunwaring nagwawalis pa rin. Ngunit ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Donation envelope yun, para sa school org activity nila. Bakit niya dinadala yon? Pagbaba ni Mr. Daryl, nagka-eye contact sila sandali. Ngumiti ito, pero bakas ang bahagyang tensyon sa mukha. Maagang sipag natin, Aling Mina, ha? Biro nito. Ngumiti rin siya, pilit. Ay oo sir, sayang ang oras habang may lakas pa. Pagkaalis nito, sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Hindi na siya nagtataka. Pero ang makakita ng aktwal na ebidensya ng katiwalian ay iba na. Hindi ito basta chismis, ito ay malinaw na pagnanakaw. Ilang araw ang lumipas. Habang nasa CR siya malapit sa admin building, naglilinis ng tiles, narinig niyang may nag-uusap sa loob ng faculty comfort room. Ay nako, Jazel, huwag mo masyadong lakihan yung figure sa catering. Magdududa ang PTA, bulong ni Ma'am Tere. Okay lang yan, sabat ni Sir Kino. Magaling mag-cover si Barte. Siya ang bahala sa mga dummy receipts. Tayo, hati-hati lang. Huwag lang talaga malaman ng mga magulang. Kung si Aling Mina kaya, parang marami nang naririnig yon. Tumawa si Ma'am Jessel. Kung makikialam siya, alam mo na gagawin natin. Tumigil sa pagkukuskos si Aling Mina. Tila may kumislot sa kanyang likod. Para bang pinapadalhan siya ng babala. Mabagal siyang lumabas ng CR. Parang walang narinig. Ngunit sa isip niya, malinaw na. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. May sistematikong sabwatan sa loob mismo ng paaralan. Hindi siya mapakali. Kinabukasan, pinuntahan niya si Principal Barte sa opisina. Maaga pa, wala pang ibang guro sa faculty. Habang nagkakape ang principal, marahan siyang kumatok. Tuloy, Aling Mina, bati ng principal. Anong sadya? Umupo siya ng may paggalang pero matatagang tono. Sir, may napapansin po akong kakaiba. May ilang guro po tayong tila may ginagawang hindi naaayon. Parang may mga gamit pong inilalabas, may pera pong nawawala. Hindi po ba dapat aksyonan ito? Sandaling natahimik si Principal Barte. Itinabi nito ang tasa ng kape at sumandal sa silya. Aling Mina, naglilinis ka lang dito, di ba? Malamig ang boses. Napatingin siya sa mata ng principal. Opo, pero isa rin po akong dating empleyado ng gobyerno. Hindi po ako sanay na pumikit sa mga mali. Tahimik. Ilang segundo lang, ngunit tila napakahaba. Pagkatapos ay ngumiti si Principal Barte. Isang ngiting may tinatagong babala. Alam mo, mas mabuting tumutok ka na lang sa mga mop at tabo. Ang pakikialam ay hindi laging nakabubuti, lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento. Pumayo si Aling Mina, nagpasalamat at marahang lumabas ng opisina. Paglabas niya, naroon si Nurse Rowena sa may hallway, nakasandal sa dingding, pila matagal nang naghihintay. Sabi ko na nga ba pupunta ka kay Barte? Bulong nito habang pinagmamasdan si Aling Mina. Hindi ko na matiis, Rowena. May mali at kailangang may gumawa ng tama. Ngunit ngumiti si Rowena, malamlam ang mga mata. May hindi ka pa alam sa paaralang ito, Aling Mina. Hindi lang ang mga guro ang ugat ng problema. Anong ibig mong sabihin? Si Barte, siya mismo ang utak ng lahat. Ang dummy projects, ang falsified receipts, pati pagpapatahimik sa mga staff. Lahat yan, alam ko. Naranasan ko na yan. Napahawak sa dibdib si Aling Mina.
Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil takot ako noon. Kaya nga ako nurse ngayon, dating guro ako. Pero nang pinuna ko ang mga irregularidad noon, dinemote nila ako, walang due process. Lahat ng nafialam, pinatahimik. Hindi makapaniwala si Aling Mina. Kaya pala, tumango si Rowena. Kaya ako nandito sa tabi mo. Dahil ikaw lang ang naglakas loob ulit. Pero kailangan mong mag-ingat, Aling Mina. Kilala nila ang galaw mo. Lahat ng kilos mo, sinusubaybayan na. At totoo nga, sa mga sumunod na araw, naramdaman niyang may nagbabantay. Sa tuwing lalapit siya sa faculty room, natahimik ang usapan. Kapag nagpapahinga sa garden, may guro sa bintana na tila nakamasid. Sa isang hapon, habang kumukuha siya ng bleach sa storage, may natagpuang papel na nakaipit sa timba. May sulat na tinta lang ang nakasulat. Tigilan mo na kung ayaw mong mawala nang walang paalam. Hinawakan niya ang sulat ng ilang segundo, saka pinunit ito sa gitna at itinapon. Malinaw na ang mensahe. Binabantaan siya. Ngunit nagkunwari siyang walang alam. Tuwing Biyernes, dinadala pa rin niya ang tray ng kape sa faculty room. Ngumingiti, nagkukwento, at patuloy na nagpapanggap na isang matandang janitress na masaya lang sa kanyang simpleng mundo. Pero sa puso niya, isa na siyang mandirigmang tahimik, naghahanda ng mas matibay na hakbang. At sa bawat tahimik na pagbati, sa bawat pag-aabot ng tape, at sa bawat matatag na tingin sa mga guro, unti-unti niyang ipinaparamdam sa kanila, hindi niyo ako kayang patahimikin ng basta-basta. Isang umaga, habang nag-ayos ng walis at timba sa likod ng admin building, napansin ni Aling Mina ang isang sobre na nakasiksik sa ilalim ng mop rack. Hindi ito karaniwang lugar para sa sulat. Nilapitan niya ito at nang mahawakan ay may nakasulat lang sa ibabaw ng sobre. Para kay Aling Mina, huwag kang matakot. Agad niyang sinilid sa bulsa ang sobre, tumingin sa paligid at nagpatuloy sa paglalakad na parang walang nangyari. Nang makarating sa silid kainan sa likod ng faculty, sa kanya ito binuksan ng palihim. Isang maikling liham na walang lagda pero malinaw ang mensahe. Hindi ka nag-iisa. Matagal ko nang alam ang mga nangyayari. Matagal ko na ring gustong bumawa ng paraan. Mag-ingat ka, nakabantay sila. Pero kung handa ka na, may paraan tayong pwedeng gawin. Isang guro. Napahawak sa dibdib si Aling Mina. Tila ba pinainit ng sulat ang matagal nang nagyayelo niyang pakiramdam na siya lang mag-isa sa laban. Ngayon, may nagsisindi ng ilaw sa dilim. Hindi pa siya patay, hindi pa tapos ang laban. Kinagabihan, habang naglilinis ng klinik, tinapik siya ni Rowena. May oras ka ba ngayon? Tanong nito. Mahina ang boses. Bakit? May problema ba? Sumama ka lang. May ipapakita ako. Tahimik silang naglakad. Hindi sa likod ng school, kundi sa lumang records room ng dati nilang guidance office. Isang lumang silid na tila pinabayaan na. May mga sira-sirang kabinet at mga lumang papel na kinain ng alikabok. Ngunit sa likod ng isang istante, may makikitang maliit na pinto na tila trapdoor. Binuksan ito ni Rowena at bumaba sila sa makipot na hagdan. Dati itong surveillance storage ng school. Ginamit noong unang taon ng CCTV installation para i-review ang behavior ng mga estudyante. Hindi alam ng faculty na ito'y naka-on pa rin. Paliwanag ni Rowena. Sa loob ng maliit na silid, may lumang monitor at CPU na nakakabit pa rin sa sistema. Ipinindot ni Rowena ang ilang button, saka nagsimulang mag-play ang video footage. Gabi, tahimik ang eskwelahan. Pero sa screen, lumitaw ang ilang guro, si Sir Quino, si Ma'am Tere at si Principal Barte. Hawak nila ang mga kahon na may label na Activity Fund. Ibinaba nila ito sa loob ng opisina ng principal at pagkatapos ay may dumating na lalaking nakaitim, hindi staff ng school. Inabot nito ang isang envelope kay Barte at agad namang tumalikod at umalis. Hindi lang ito minsan nangyari. Tuwing second Friday of the month, pareho lagi ang pattern, sabi ni Rowena.
Sinimulan kong i-record ang ilang clips mula noong napansin kong may mali. Tahimik si Aling Mina habang pinapanood ang video. Hindi niya mapigilan ang panginginig ng kamay. Rowena, ganito rin ang nangyari sa dati mong school, di ba? Tumango si Rowena. Oo, sa Nueva Vizcaya, nireklamo ko ang head teacher. May ebidensya ako, pero napunta lang sa wala. Tapos, bigla kong inisign sa medical unit. Walang paliwanag. Wala ring due process. Kaya tala may galit sa mata mo nung una tayong nagkita. Bulong ni Aling Mina. Hindi ako galit, takot ako. Dahil sa school system na to, ang nagsasalita, pinapatahimik. Natahimik silang dalawa. Ilang segundo lang, ngunit sapat para maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Kaya gusto ko na ring lumaban. Hindi na ako bata, pero hindi ko kayang mamatay na may alam akong ganito, wala akong ginawa. Madiin na pahayag ni Aling Mina. Tama ka, sagot ni Rowena. Pero kailangan natin ng solidong ebidensya. Video, audio, pangalan, petsa, lahat. Nang gabing iyon sa loob ng madilim na surveillance room, nagtapat ng panibagong alyansa ang dalawang babaeng may mga sugat ng lumang sistema. Ang isa ay may taning ng buhay, ang isa ay may sugat na hindi pa naghihilom. Hinabukasan, gumawa sila ng plano. Una sa lahat, kailangang makuha nila ang audio ng Biyernes na faculty meeting, kung saan kadalasang pinag-uusapan ang school project allocations na tila pinalalabas lang sa papel. Alam mo ba paano? Tanong ni Rowena. May luma akong cassette voice recorder sa apartment. Ginamit ko pa yon nung panahong typewriter pa ang uso. Umaandar pa, tugon ni Aling Mina na may bahid ng kumpiyansa. Pero paano mo iyon ipapasok sa faculty room? Hayaan mo, ako ang magdadala ng kape tulad ng dati. Ilalagay ko sa ilalim ng tray may tela. Hindi nila mapapansin kung tama ang pagkakakubli. Pinag-isipan nila ang timing. Kailangang mailagay ang recorder 5 minuto bago magsimula ang meeting. Kailangan tahimik ang entry at hindi kapansin-pansin. Pagkatapos ng meeting, aabangan kita sa likod ng stockroom. Doon mo iabot ang recorder, sabi ni Rowena. Tumango si Aling Mina. Kung sakaling mahuli ako, huwag kang magsasalita. Sasabihin mong ikaw lang ang may pakana. Ako na ang bahala sa susunod na galaw, putol ni Rowena. Hindi na umimik si Aling Mina. Ramdam niyang hindi na siya nag-iisa. At sa unang pagkakataon, kahit may takot, may bahid na ng pag-asa ang bawat hakbang ng kanyang paa. Sa isang mundo kung saan ang katotohanan ay kayang baluktutin ng kapangyarihan, dalawang babae ang nagsimulang magtahi ng piraso ng liwanag. Hindi dahil inaasahan silang magwagi, kundi dahil ayaw nilang mamatay na may dalang konsensiya. At sa paparating na Biyernes, ang katahimikan ng faculty room ay hindi na lamang basta usapan ng project reports at school memos, kundi magiging simula ng pagbagsak ng mga taong matagal nang namumuhay sa likod ng kasinungalingan. Dumating ang araw ng Biyernes na tila mas mainit kaysa karaniwan. Sa labas, tahimik ang campus. Pero sa loob ng faculty room, may magaganap na pag-uusap na kay tagal nang tinatago sa likod ng mga ngiti at formal na meeting minutes. Maaga pa lang, nagkita na sina Rowena at Aling Mina sa gilid ng clinic. Bit-bit ni Rowena ang isang maliit na pouch na may lamang body cam. Hindi ito mukhang high-tech, kundi simpleng nakadisguise bilang keychain na may logo ng school. Isasabit mo lang sa zipper ng bag mo. Automatic recording na yan, paliwanag ni Rowena. Walang light, walang sound. Diretso record basta naka-on. Nakaset na yan hanggang 2 oras. Tumango si Aling Mina. Kinabahan man ay hindi natinag. Isinuot niya ang lumang shoulder bag na palaging dala tuwing naghahatid siya ng kape sa faculty pantry. Kapag nagsimula ng meeting, lilihis ka ng konti sa gilid para siguradong makuha ang audio, lalo na kung may bumulong o may inilabas na dokumento. Hindi ako papalya, matatag niyang sagot. Hindi ako aalis sa mundong ito nang hindi nagagawa ang tama. 10:00 ng umaga nang pumasok si Aling Mina sa faculty room. Bit-bit ang tray ng mainit na kape
at ilang pirasong pandesal. Gaya ng nakasanayan, nginitian siya ng ilang guro. Pero halatang peke ang mga ngiting iyon. Ilan ay hindi na lumilingon at ang iba na may panay ang silip sa kanyang makakilos. Salamat po Aling Mina, Ami Ma'am Tere. Pero bakas ang malamig na boses. Iniabot ni Aling Mina ang tasa, sabay patong ng bag sa maliit na mesa malapit sa pinto. Doon nakatutok ang kamera. Matapos maghatid ng lahat ng kape, umupo siya sa gilid ng pantry, kunwaring nag-upunas ng mesa. Ilang saglit pa, nagsimula na ang pulong. Okay, moving on sa bagong PTA fund, yung binugay ng local LGU. Ani Ma'am Jassel habang inaayos ang laptop. Pwede nating i-charge dito yung kulang sa printing last month. Yung project para sa school ID printer, hindi pa nga napapagawa yun, sabat ni Sir Daryl. Wala namang magtatanong, sabi ni Sir Quino. Pwede na nating i-charge to sa bagong fund, walang mag-a-audit na seryoso. Si Barte ang magko-cover. Doon pumasok si Principal Barte. Dala-dala ang folder na may mga papel. May meeting ako sa district office mamaya, so bilisan natin, aniya. Lahat ng dummy receipts, i-email nyo na sa akin bago mag-lunch. Paglingon ni Barte, tumigil ito nang mapansing naroon si Aling Mina sa gilid. Yung matanda, bulong nito. Hayaan nyo na, pasayawin na lang yan sa family day. Para aliw. Tumawa ang iba naman ay natahimik. Ngunit kay Aling Mina, bawat salita ay parang punyal. Hindi siya na-offend dahil tinawag siyang matanda. Nasaktan siya dahil ginawang biro ang kanyang pagkatao. Isang taong buong tapang na sumuong sa ganitong mundo, itinuring lamang na aliw sa programang pampalipas oras. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Nanlambot ang tuhod, tila umiikot ang paligid. Pinigilan niya ang pag-ubo, ngunit hindi na kinaya. Tumayo siya pilit na ngumiti at lumakad palabas ng faculty room. Aling Mina, tawag ni Ma'am Glenda. Isa sa mga guro na hindi kasangkot sa katiwalian. Ayos lang po ba kayo? Hindi na siya nakasagot. Sa gitna ng koridor, sa harap ng bulletin board kung saan nakapost ang mga nakangiting muka ng model employees, dahan-dahan siyang lumuhod, sumandal sa pader at nawala ng malay. Nagkagulo, may tumili. Tawagin si Nurse Rowena, ngunit bago pa makarating si Rowena, si Nico ang unang nakakita. Bit-bit ang kanyang module, napalingon siya nang marinig ang sigawan. Aling Mina, sigaw niya. Sabay takbo papalapit. Lona! Lola! Inalalaya niya ito. Pinakiramdaman ang pulso. Mabagal. Mahina. Ilang sandali lang, dumating si Rowena, bit-bit ang emergency kit. Mabilis ang kilos niya. Nilagyan ng oxygen mask si Aling Mina at agad pinatawag ang service ng paaralan para dalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Habang nasa sasakyan, mahigpit ang hawak ni Rowena sa bag ni Aling Mina. Hindi dahil sa sentimental na halaga, kundi dahil naroon ang body cam. At kung sakaling hindi na magising si Aling Mina, kailangan pa ring maipaglaban ang katotohanan. Pagkadating sa ospital, isinugod si Aling Mina sa emergency room. Si Nico ay naiwan sa hallway, nag-iyak. Huwag kang bibitaw, Lola. Hindi ka pa tapos dito. Hindi pa po tapos ang laban nyo. Samantala, sa loob ng silid ng klinik kinagabihan, muling binuksan ni Rowena ang laptop at inilipat ang laman ng bodycam sa isang USB. Sa bawat segundong lumilipas habang pinapanood niya ang video, lalong nanliliit ang kanyang damdamin. Dahil malinaw, walang paligoy-ligoy, walang pagkukubli. Ang sistemang kinatatakutan niya noon ay ngayon ay may mukha na, may boses at may ebidensyang haharap sa batas. Wala siyang sinayang na oras. Kinabukasan, ipinadala niya ang buong video file sa School Division Superintendent sa pamamagitan ng official channel. Kalakip ang isang liham na nilagdaan niya bilang Rowena Cabral, School Nurse, San Rafael NHS, sa ngalan ng isang matandang babae na nagtiyaga, nanahimik, ngunit hindi kailanman sumuko. At habang ang buong paaralan ay walang kaalam-alam sa papalapit na pagsabog ng katotohanan, si Aling Mina ay nakaratay sa puting kama ng ospital.
Tila isang sundalong pagod, ngunit hindi natalo. Ang katawan niya ay maaaring mahina, ngunit ang misyon niya ay ngayon lamang nagsisimula. Makalipas lamang ang 2 araw mula nang ipadala ni Rowena ang video sa Division Office, isang di inaasahang bagay ang sumabog sa social media page ng San Rafael National High School. Isang viral na video clip mula sa faculty meeting. Makikita at maririnig ang boses ni na Ma'am Jazel, Sir Kino at Principal Barte. Malinaw na pinag-uusapan kung paano nila i-charge ang pondo sa isang proyekto na hindi pa naman isinasagawa. Kasabay nito ang caption, "Ito po ba ang mga gurong pinagkakatiwalaan nating hubugin ang kinabukasan ng ating mga anak? LM." Ang post ay hindi lamang sa Facebook kumalat, kundi pati sa mga group chats ng mga magulang, alumni at maging sa barangay officials. Kasama sa post ang PDF file na naglalaman ng buong breakdown ng anomalya, project names, dates, fund allocations, at mga signatura na kaduda-duda ang pagkakagawa. Lahat ito ay pinadala mula sa isang email address na liwanag.mulat@gmail.com at pinirmahan lang bilang LM. Sa paaralan, tila isang bomba ang sumabog. Wala po kaming kinalaman dyan. Sigaw ni Ma'am Tere sa emergency faculty meeting kinabukasan. Out of context ang audio. Paano yung CCTV na may hawak ang sobre, Jazel? Fake din? Sarkastikong tanong ni Sir Dindo, ang admin officer na halatang nabigla rin. I-edit yan, sir. Kaya yan gawin ng kahit sinong tech-savvy. Subalit ang tanging tahimik sa lahat ay si Rowena. Nasa sulok siya ng faculty room. Pinagmamasdan ng gulo. Hawak ang isang envelope, ang kanyang resignation letter na hindi niya pa isinusumite. Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang isang van mula sa DepEd Regional Office. Mula rito bumaba ang 4 na tao kasama ang legal officer at ang school district supervisor. Walang seremonya, walang paalam. Agad na isinara ang faculty office para sa investigasyon. Effective immediately. Lahat ng teaching staff na binanggit o narinig sa video ay isususpinde habang iniimbestigahan, pahayag ng legal officer. Ang tanging exempted ay si Nurse Rowena Cabral na lumapit at nagbigay ng kumpirmasyon tungkol sa anomalya. Nag-angat ng tingin si Rowena. "Ako po ang nagpadala ng ebidensya. Ako po ang tumulong mag-record. Pero gusto ko pong linawin, hindi ko po ito ginawa mag-isa." "May kasabwat ka?" tanong ng supervisor. Sandali siyang natahimik. Sa kabahagyang ngumiti, "Wala na pong iba, ako lang." Sa ospital habang patuloy ang gamutan ni Aling Mina, nanatiling lihim ang kanyang papel sa buong operasyon. Binigyan siya ni Rowena ng tahimik na proteksyon. Alam niyang hindi kakayanin ng matanda ang stress ng exposure at publicity. Sapat na ang ginawa nito, sapat na ang ilang araw ng pagbabantay, pakikinig at pagtitiis. Sa paaralan, mistulang gumuho ang tiwala ng mga estudyante. Hindi makapaniwala ang ilan sa ginawa ng mga hinahangaan nilang guro. Si Ma'am Jazel? Siya pa naman yung palaging nagsasabi ng integrity is doing the right thing. Bulong ng isang grade 11 student. Si Sir Kino, siya yung advisor namin dati, laging sermon kapag may hindi dumadalo sa flag ceremony. Pero siya pala, naglabasan ang mga kwento. May ilang estudyante ang nagkwento ng matagal ng hinala tungkol sa mga biglaang pagbabago ng proyekto. May mga magulang ang nagsalita na tila matagal na nilang napapansin ang mga padalos-dalos na singilan sa PTA meetings. Ngunit walang naglakas loob noon hanggang dumating ang LM. Ilang araw pa lang ang lumipas, ngunit biglang naging ghost town ang faculty room. Si Principal Barte, wala na. Hindi na pumasok simula nang kumalat ang video. Wala ring sagot sa mga tawag ng division office. Ilan ang nagsabing nakita siyang sumakay ng van pa Nueva Ecija. Iba ang nagsabing lumipad na papuntang Thailand. Pero sa mata ng batas, siya ay isa ng nawawalang tao na may iniwang aninong mabigat. Samantalang si Rowena, araw-araw pa ring pumapasok. Hindi na bilang nurse, kundi bilang pansamantalang resource person para sa ongoing internal audit.
Tahimik lang siya, pero bawat tingin sa kanya ng mga estudyante at ilang guro may halong paghanga. Hindi bilang bayani, kundi bilang simbolo ng paninindigan. Isang linggo matapos ang pagsabog ng eskandalo, nagsagawa ng school-wide assembly. Dumalo ang mga magulang, barangay officials at ilang alumni. Isa sa mga agenda ng pagpupulong ay ang pagbibigay-pugay sa hindi nagpakilalang tagapagligtas ng paaralan. Tumayo ang bagong OIC principal, si Ma'am Kiara Sandoval sa entablado. Hindi po namin alam kung nasaan siya. Hindi rin namin alam kung nais niyang makilala. Pero ang isang tao sa kabila ng edad, sa kabila ng kahinaan, ay nagbigay ng boses sa mga walang lakas magsalita. Kumalat ang bulungan. Si Aling Mina kaya yun? Hindi kaya si Nurse Rowena? Ngunit si Rowena na naroon sa unahan ay bahagyang umiling lamang. Walang sinabi, walang tinuro. Makalipas ang ilang araw, isang liham ang natanggap ng admin office. Walang pirma, walang pangalan. Nakasulat lang sa lumang stationery na may disenyong bulaklak. Salamat po sa inyong tiwala. Ngunit hindi po ako humingi ng kapalit. Hindi ko po ito ginawa para mapuri. Ginawa ko po ito para sa mga batang hindi dapat nalulunod sa kasinungalingan. Ako po'y matanda na at sa nalalabi kong oras, gusto ko na lamang pong maging tahimik. Nang mabasa ito ni Rowena, hindi niya napigilang mapangiti, saka pinunasan ang mata. Aling Mina, ikaw ang tunay na guro ng paaralang ito kahit kailanman ay hindi ka nagturo sa loob ng silid-aralan. At mula sa malayo, sa loob ng isang maliit na silid ng ospital, habang nakahiga pa rin si Aling Mina, binabasa niya ang isang sulat mula sa guidance counselor ng eskwelahan. Sulat na naglalaman ng listahan ng mga batang ngayon ay nabigyan ng scholarship. Dahil sa reforma sa budget, dahan-dahan niyang isinara ang sulat at bumulong. Isa lang akong luma ng papel, pero minsan ang lumang papel ang may pinakamahalagang mensahe. At sa kanyang mga mata, muli na namang lumitaw ang liwanag ng pag-asa. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga kabataang noon ay walang boses. At ngayoy, unti-unti nang naririnig. Pagkalipas ng ilang linggo ng pahinga at pagmamatyag mula sa malayo, bumalik si Aling Mina sa ospital para sa kanyang scheduled follow-up. Tahimik siya habang nasa waiting area, suot ang kanyang simpleng blusa at bitbit ang lumang bag na minsang nagsilbing tagapagdala ng ebidensya. Sa likod ng maaliwalas na ngiti niya ay ang sakit na patuloy na bumabalot sa loob, hindi ng panghihinayang, kundi ng pagtanggap. Mrs. Luzminda Madrigal, tawag ng nurse. Tumayo siya, maingat ang bawat hakbang, at pumasok sa klinik ng kanyang cardiologist, si Dr. Leticia Henson, isang kabataang doktor na magalang at marunong makiramdam. Kamusta po kayo, Aling Mina? Bati ni Dr. Henson habang binubuklat ang kanyang medical chart. Ayon tumitibok pa, pabirong sagot niya sabay ngiti. Ngunit nang matapos ang pagsusuri, nag-iba ang tono ng tinig ni Dr. Henson. Tita, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero kailangan ko pong maging totoo. Umayo si Aling Mina ng upo. Hindi na siya nabigla. Parang alam na ng puso niya ang sasabihin. Yung kondisyon po ng arteries ninyo, hindi na po nagre-respond sa maintenance. May bagong mga bara. Apektado na rin ang circulation sa iba pang parte ng puso. Gusto ko sanang sabihin na may magagawa pa. Pero ang totoo po, kailangan na lang nating siguruhin komportable kayo sa natitirang panahon. Tahimik. Parang narinig na rin niya ito noon. Pero ngayon, iba ang bigat. Ngayon, wala nang baka umabot pa ng 1 taon. Ngayon, ang sinasabi ng mga mata ng doktor ay mga buwan na lang ito. Tumango siya. Salamat, doktora. Hindi ko na po hihingi ng imposible. Pero hihingi ako ng kaunting panahon para tapusin ang mga bagay na naiwan. Pagkanabas ng ospital, imbes na malugmok, mas pinili ni Aling Mina na tumuloy sa maliit niyang inuupahang silid. Sa kanyang mesa, nakapatong pa rin ang lumang larawan niya noong bata pa siya.
nakangiti habang hawak ang typewriter. Binuksan niya ang radyo at pinatugtog ang isang lumang kundiman. Humiga siya sa kama at pumikit sandali. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumilipas, may kumatok sa pinto. "Lola Mina?" Boses iyon ni Nico. Agad siyang bumangon, pinagbuksan ang binata. Bitbit nito ang isang kahon na puno ng sulat at isang folder. "May sulat po sa inyo, galing sa school," ani Nico habang inaabot ang kahon. "Galing sa mga estudyante, halos lahat po nagsulat para sa inyo. May iba, nag-drawing pa. Basahin niyo po." Bumigat ang dibdib ni Aling Mina. Binuksan niya ang isang liham mula sa grade 9 student. "Aling Mina, hindi po kayo teacher pero mas marami po kaming natutunan sa inyo kaysa sa buong isang taon ng aralin. Natuto po kaming lumaban, manindigan at tumulong. Maraming salamat po." Isa pang liham mula sa grade 10. "Ikaw po ang rason kung bakit ko gustong magpatuloy sa buhay. Akala ko wala nang matinong matatanda sa mundong to, pero kayo po, parang ilaw sa dilim." Habang binabasa niyang mga ito, napaluha siya, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa dami ng pusong naantig ng kanyang simpleng paninindigan. "May isa ta po," sabi ni Nico, sabay abot ng folder. Binuksan niya ito at natigilan. Isang certificate of recognition mula sa paaralan, naka-address kay Nico Abafan bilang valedictorian ng kanilang batch. "Lola," mahina ang boses ni Nico, nanginginig. "Hindi ko po to makukuha kung hindi dahil sa inyo. Kayo ang nagturo sa akin ng tamang direksyon. Kung hindi niyo ako kinausap sa bench noong araw na yon, baka hindi ko na rin kinaya." Napahawak si Aling Mina sa balikat ng binata. "Ikaw to anak, hindi ako. Ginising lang kita, ikaw ang tumindig." Ilang araw matapos noon, may dumating na bisita sa kanyang tirahan. Isang babae, naka-formal wear, may dalang maliit na supot ng prutas. "Magandang hapon po, kayo po ba si Aling Mina?" tanong ng babae. "Opo, sino po sila?" "Ako po si Principal Kiara Sandoval, ang bagong OIC ng San Rafael National High School. Gusto ko lang po sanang personal na magpasalamat." Naupo silang dalawa sa maliit na sala. Inabot ni Kiara ang isang folder na may layout plan. Pinagbutuhan po ng buong faculty at ng PTA na gawing reading and reflection corner ang isang bahagi ng library. "Ito po ang plano. Ipapangalan namin itong Lola Mina's Corner. May maliit na istante ng libro, mga lumang typewriter, mga larawan at panulat. Dito po ilalagay ang mga sulat ng mga estudyante para sa inyo." Sandaling hindi nakapagsalita si Aling Mina. Tumingala siya, pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit nang magsalita, halos paos na ang kanyang tinig. "Ma'am, salamat, pero wag niyo na akong gawing santo. Ginawa ko lang po ang dapat. Kung ako lang po ang masusunod, ayokong ipangalan sa akin yan. Ayokong ako ang bida. Ang bida po, yung katotohanan." Ngumiti si Principal Kiara. "Alam po namin yan. Pero kailangan din po naming ipaalala sa bawat estudyante, bawat guro na may isang taong tumindig sa panahon ng katahimikan. Hindi po kayo santo, pero kayo ang paalala na ang kabutihan ay hindi kailangang malakas ang boses. Minsan, walis lang ang hawak, pero tinatamaan ang buong sistema." Nagkayakat silang dalawa. Pag-alis ni Principal Kiara, naiwan si Aling Mina sa kanyang silya. Tahimik, mag-isa. Ngunit sa kanyang puso, hindi na siya kailanmang nag-iisa. Binuksan niya muli ang isa sa mga sulat mula sa mga estudyante at binasa ng dahan-dahan. Habang ginagawa iyon, umuulan sa labas, ngunit hindi malamig. Tila ba may yumayakap sa buong paligid ng kanyang maliit na mundo. At sa kaibuturan ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Kapag wala na ako, matatandaan pa kaya nila ang ginawa ko? Ngunit kasunod niyon, siya na rin ang sumagot sa sarili. Hindi na mahalaga kung matandaan nila ako. Ang mahalaga, natutunan nila
kung paano manindigan. At sa kanyang maliit na mesa, sa gitna ng mga sulat, mga bulaklak at lumang litrato, umupo si Aling Mina, tahimik, payapa at puno ng dahilan upang ipagpasalamat ang bawat natitirang araw. Mabilis kumalat ang balita sa buong San Rafael National High School. Magkakaroon ng isang espesyal na araw para sa isang hindi pangkaraniwang tao. Aling Mina Day, isang ideya na unang iminungkahi ni Nico sa harap ng bagong prinsipal at ng buong student council at agad namang sinang-ayunan ng lahat ng organisasyon sa paaralan. Sa buong linggo bago ang selebrasyon, abala ang mga estudyante sa paghahanda. May mga rehearsal sa likod ng gym, may mga nagpipinta ng backdrop, at may ilang kumukuha ng voice recording ng mga liham na babasahin bilang pagbati. Hindi ito isang simpleng tribute, ito'y naging kilos ng kabuuang pamayanan ng paaralan para ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa isang taong hindi nila inakala na magiging bayani ng kanilang mundong edukasyonal. Ilang guro ang voluntaryong tumulong, kabilang nga si Ma'am Glenda at si Rowena, na ngayon ay bahagi na ulit ng faculty, hindi bilang nurse, kundi bilang tagapayo ng bagong moral and ethics curriculum ng paaralan. Ang programa ay itinakda sa isang Sabado upang mas marami ang makadalo, pati ang mga magulang, alumni at ilang barangay officials ay inimbitahan. Sa araw ng selebrasyon, dinala si Aling Mina sa covered court ng eskwelahan sa isang wheelchair. Kasama si Nico na hawak-hawak ang kanyang kamay, habang si Rowena naman ay nasa likuran, tahimik pero laging handang umalalay. Bagamat mahina ang katawan, bakas sa mukha ni Aling Mina ang aliwalas at pagkabigla. Ang stage ay pinalamutian ng mga puting bulaklak, mga larawan niya habang naglilinis at isang malaking tarp sa gitna na may nakasulat, Aling Mina Day, para sa serbisyong may puso, tahimik man pero makapangyarihan. Pag-upo niya sa harapan, agad siyang nilapitan ng mga batang may bit-bit na buke. Sabay sabing, "Salamat po, Aling Mina." Isa-isa silang yumakap sa kanya at hindi niya napigilang mapaluha. "Anak, hindi ko alam na ganito ako kahalaga sa inyo." Mahina niyang sabi. "Mas higit pa po," sagot ni Nico, sabay lapit ng isa pang batang babae na may hawak na medalya. Lumapit si Principal Kiara sa entablado. Ngayong araw na ito, bilang kinatawan ng School Division Office at sa ngalan ng buong San Rafael NHS, ay ipinagkakaloob namin ang medalya ng katapatan sa serbisyo kay Ginang Luzminda Aling Mina Madrigal. Isang taong nagpakita ng integridad, lakas ng loob at malasakit sa kabila ng kanyang kahinaan sa katawan. At isang ehemplo ng tunay na public service. Palakpakan, ilang sandali ng katahimikan, kasunod ng pagyakap ni Kiara kay Aling Mina habang isinasabit ang medalya. Sunod ay ang bahagi ng programang pinaghirapan ng mga estudyante, tula, awitin at mga liham ng pasasalamat. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga kinatawan ng bawat year level, bit-bit ang kanilang handog. "Sa bawat walis mong ginamit, kalinisan ang iyong nilikha. Sa bawat tapik mong tahimik, lakas naming ay muling nabuo. Ikaw ang hindi guro, pero itinuro sa amin na kahit wala sa silid-aralan, may aral kang maiiwan." Isang tula mula sa grade 11, makisig lumuha si Aling Mina. Pilit niyang pinipigilan, ngunit tuloy-tuloy ang patak ng luha sa kanyang pisngi. Pagdating ng huling bahagi ng programa, tumayo si Nico sa entablado, hawak ang gitara. May awit po si Lola Mina na laging inaawit niya habang nagdidilig. Hindi ko po makalimutan kasi bawat beses na maririnig ko yon, parang binabalutan ng pag-asa ang paligid. Tahimik ang buong court. Magsimula ang gitara. Ang awit, "Dahil Sa'yo", isang lumang kundiman na may simpleng melodiya, ngunit may bigat sa puso. Nang magsimulang umawit si Nico, tila buong eskwelahan ay huminto. Lahat nakatingin sa kanila at si Aling Mina na ngayoy nakatingala habang tumutulo ang luha, ay bahagyang pumikit
at pabulong na sumabay sa kanta. Dahil sa iyo, nais kong mabuhay. Dahil sa iyo hanggang mamatay. Hindi na kinaya ng iba. Pati ang ilang guro ay lumuha. Si Rowena ay tahimik na lumuluha sa tabi ng entablado. Matapos ang kanta, kinuha ni Nico ang mikropono at dinala sa harap ni Aling Mina. Tahimik ang lahat. Hinihintay kung may sasabihin pa siya. Kahit mahina, kahit hirap huminga, pinilit niyang tumayo. Itinayo siya ni Rowena at inalalayan ni Nico. Maari po ba akong magsalita kahit kaunti? Bulong niya. Kumango ang prinsipal at inilapit ang mikropono. Nag-angat ng mukha si Aling Mina. Ang kanyang tinig ay basag na, ngunit malinaw at buo sa diwa. Hindi ko po akalaing darating ang araw na ganitong akarami ang magpapakita ng pagmamahal. Pero anak, mga apo, tandaan nyo, wala pong trabahong mababa kapag ang puso mo ay mataas. Nagpalakpakan ng lahat. Tumayo ang buong estudyante sa isang sabayang paggalang. Ilang sandali ng katahimikan muli, pagkatapos ay isang hiyaw ng pasasalamat. Maraming salamat, Lola Mi. 3 araw matapos ang selebrasyon, isang umagang malamig. Walang kamalay-malay ang mundo na isa sa mga pinakamatatapang nitong kaluluwa ay tahimik nang nagpaalam. Nakita si Aling Mina ng tagapag-alaga ng boarding house. Maayos ang pagkakahiga, nakangiti at ang kamay ay nakapatong sa isang liham mula kay Nico. Walang drama, walang huling salita, wala nang kailangan pang ipaglaban. Isang mahaba, mapagpakumbabang paglalakbay ang natapos. Ngunit sa bawat sulok ng San Rafael National High School, sa bawat estudyanteng naglalakad, sa bawat pagwalis ng hallway, at sa bawat pag-awit ng mga lumang kanta, naroroon ang alaala ni Lola Mina. Tahimik siyang umalis, pero ang iniwan niyang liwanag ay mananatili. Isang paalala na ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa dami ng parangal, kundi sa dami ng pusong binago mo kahit hindi mo hiniling. Lumipas ang mga taon, ngunit ang pangalan ni Lola Mina ay hindi kailanman nawala sa alaala ng San Rafael National High School. Kung dati ay isang sulok lamang ng silid-aklatan ang nakapangalan sa kanya, ngayon sa tulong ng mga guro, estudyante, alumni at lokal na pamahalaan ay isinagawa ang opisyal na pagpapangalan ng pinakamasaganang bahagi ng paaralan. Ang dating Likod Garden ay naging Madrigal Garden of Integrity. Isang napakalawak na espasyo na may malalaking puno, bulaklak na alaga ng mga estudyante at mga upuang yari sa kahoy na gawa ng TLE students. Sa gitna nito may nakatayong bustong tansong rebulto ni Aling Mina. Nakangiti, nakasuot ng simpleng duster, may hawak na walis tambo. Sa ilalim nito may nakaukit na mga salita. Sa mundong puno ng lihim, maging liwanag. Sa panahong konti ang matatapat, maging isa sa kanila. Lola Mina, ang bawat estudyanteng dumaraan doon tuwing uwian, tuwing flag retreat, o kahit tuwing break time, ay tila ba naaanyayahang huminto at magnilay. May mga batang umuupo sa lilim ng puno at binabasa ang mga kwento ni Aling Mina mula sa bulletin ng garden. Ginawa ring extension ng mga values class ang lugar, isang tahimik na paalala na may puwang sa paaralan para sa prinsipyo at hindi lang para sa grades. Samantala, si Nico Abacan na noon ay bata pa lamang na natutulog sa bench at binigyan ni Aling Mina ng pansin ay hindi na batang nangangarap, kundi isang binatang may malinaw na layunin. Sa tulong ng scholarship mula sa DepEd at donasyon ng mga alumni na naantig sa kwento ni Aling Mina, nagtapos siya ng education major in school administration at pagkalipas ng ilang taon sa pagbubukas ng bagong dekada ng paaralan ay naitalagang school administrator ng San Rafael NHS. Hindi ko po ito narating dahil magaling ako, pahayag ni Nico sa kanyang unang palunumpa sa posisyon, kundi dahil may isang taong naniwala sa akin noong panahong hindi ko kayang maniwala sa sarili ko. Sa ngalan ng kanyang alaala, itataya ko ang lahat para mapanatili ang integridad ng paaralan. Buong faculty at estudyante ay nagpalakpakan
at ilang guro ay tahimik na lumuluha habang nakatayo sa gilid ng gymnasium. Kasama sa muling pagsasaayos ng faculty ay ang pagbabalik kay Rowena Cabral, na ngayon ay hindi na school nurse, kundi guro na ng edukasyon sa pagpapakatao. Isang bagong subject na isinama sa curriculum ng buong division matapos ang isyong kinasangkutan ng paaralan. Isa sa mga unang aralin niya ay tungkol sa mga uri ng integridad sa simpleng pamumuhay. At sa unang araw ng klase, ito ang sabi niya, "Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa buhay ay ito. Ang pagiging matuwid ay hindi nangangailangan ng titulo, diploma o mataas na posisyon. Minsan walis lang ang hawak mo, pero kaya mong linisin ang sistema kung may tapang kang manindigan." Tahimik ang buong klase, ngunit sa kanilang mga mata, ramdam ang liwanag ng aral na hindi mabibili saan man. Ang mga gurong sangkot sa anomalya noon ay dumaan sa tamang proseso. Ang ilan ay pinatawan ng disciplinary actions, suspended, demoted o tinanggal sa listahan ng guro ng gobyerno. Ilan ay nag-apologize sa open letter na isinapubliko, ngunit huli na. Ang tiwala ay parang salamin, kahit buuin mo, basag na ito. Sa kabila ng lahat, ang paaralan ay unti-unting bumangon. Sa bawat sulok nito, naroon ang marka ni Lola Mina. Hindi lang sa rebulto, kundi sa kultura. Ang mga bata ay lumaki ng may diwa ng pagiging matapat, mapagmasid at handang magsalita kung may mali. Sa main building, sa tabi ng admin office, may isang plake na dati ay walang laman. Ngayon, may nakapaskil na larawan ni Aling Mina, ang kuwang ngiting punong-puno ng kababaang loob. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na panata ng paaralan. Kami bilang mga mag-aaral at guro ng San Rafael National High School ay nangangakong magiging ilaw sa gitna ng dilim, magiging tapat sa kabila ng tukso, at magiging tagapagtanggol ng tama kahit hindi ito madali. Sa alaala ni Lola Mina, ipagpapatuloy namin ang kanyang iniwang liwanag. Minsan, may batang lalaki na napadaan doon kasama ang kanyang ama. "Papa, sino po si Lola Mina?" Ngumiti ang ama, isang dating estudyante ng paaralan. Siya ang taong nagpapaalala sa atin na kahit gaano kaliit ang papel mo sa mundo, pwede mo pa ring baguhin ang takbo ng kasaysayan. At sa huling bahagi ng paaralan, sa likod ng stage ng gym, may isang quote na isinulat ng buong batch na nagtapos pagkatapos ng panahon ni Lola Mina. Hindi namin siya nakilala ng matagal, ngunit sapat na ang kanyang tahimik na paglilingkod para turuan kaming maging bayani kahit hindi kami inaasahan. Habang umiikot ang mundo, habang napapalitan ng administrasyon, habang lumalaki ang bilang ng mga estudyante, isa lang ang hindi nagbabago, ang alaala ng isang matandang janitress na nagwalis ng kalye pero naglinis ng sistema. Si Lola Mina, ang liwanag sa panahong madilim at ang pangalan na habambuhay na isusulat hindi lang sa mga pader, kundi sa puso ng bawat batang dumaan sa San Rafael National High School. Sa mundong madalas pinangungunahan ng kapangyarihan, ingay at ranggo, may mga taong tahimik lang kung lumaban. Hindi nila kailangang sumigaw para marinig at hindi kailangang palakpakan para mapansin. Si Lola Mina ay isa sa mga iyon. Hindi siya guro, pero nagturo. Hindi siya opisyal, pero nagpatupad ng pagbabago. Hindi siya bayani sa kasaysayan, pero naging alamat sa puso ng marami. Ang kanyang kwento ay paalala sa atin na ang katapatan ay hindi naluluma at ang kabutihan ay hindi kailanman naliligaw ng panahon. Na kahit palimitado ang oras mo sa mundong ito, maari ka pa ring mag-iwan ng marka, hindi sa marmol o medalya, kundi sa puso ng bawat taong natutong manindigan dahil sa iyo. At kung sakaling dumating ang panahon na ikaw man ay makaramdam ng panghihina, pagod o pagkatalo, tandaan mo ang sinabi ni Lola Mina. Walang trabahong mababa kapag ang puso mo ay mataas. Hanggang sa dulo, naging liwanag siya sa mundong puno ng lihim. At ngayon,
tungkulin nating ipasa ang liwanag na iyon. Maraming salamat, Lola Mina. Hindi ka namin makakalimutan.